Magandang araw din po sa inyo. Ito po ay araw ng Panginoon. Sa araw nito, muli po natin pakinggan ang may mensahe na nanggaling sa Panginoon. Ito po ay hindi nanggaling sa akin. Praise God. So bago po ako magsimula, gusto kong nabasahin yung pamagat. Ayan po sabi, overcome the temptation. Hindi na po ito bago sa atin. So marami na tayo napagtagumpayan sa ating buhay. Nakita na po ba natin yan? Naranasan na po ba natin yan? So, napapansin po ba natin yan sa araw-araw? Na nagtatagumpay tayo? Amen. Siguro kung tayo ay walang Diyos sa buhay, siguro po ay hindi natin napapansin kung ano yung tagumpay na sinasabi. Kasi itong tagumpay, kalimitan nakikita lang ito sa mga sports. Di ba po? Tagumpay sila kasi nanalo sila. Pero karamihan dito bago magtagumpay, maraming maraming training. Di ba po? Sabi niyan, overcome the temptation. Basahin ko lang po yung verse natin. Medyo mahaba po ito. No? Pero gusto ko sana nabasahin natin. Then Jesus, sabi nito, sige po, basa po. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After he had fasted 4 days and 40 nights, he was hungry. Then the tempter approached him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." It's written, "Man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city, had him stand on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will give His angels order concerning you, and then support you with their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus told him, "It is also written, do not test the Lord your God." Ngunit dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at pinamahala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagay sinabi sa kanya ng ating Panginoong Hesus, "Umayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." And the last verse po, 11, sabi po nito, "Then the devil lived." Nang magkagayoy, iniwan siya ng Diablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran kami. Ito po yung panahon na tinukso ang ating Panginoon. So, kung yung Panginoon tinutukso, tayo pa kaya? Diba? 3 beses tinukso ang ating Panginoon. Kayo po, ilang beses na po kayo? Dami. Praise God. So, bago pa tayo patuloy, sige po, pagpatuloy natin yan, ay manalangin po muna tayo. Lord, maraming po salamat sa araw nito. Lord, ay muli mo akong ginamit. Naway ang iyong salita lamang, Panginoon, ang marinig ng bawat isa. Naway pumasok sa kanilang puso, Panginoon, at maunawaan ang kanilang mga isipan. Maging malakas ang kanilang mga katawan physical, Panginoon. Lord, salamat po sa pagpapala. First dito ang inatid mo para sa amin, na may makapagtagumpayan namin sa araw-araw ang mga pagsubok ng kaaway sa buhay namin. Hallelujah, Lord. Amen. So, kung mapapansin niyo yung verse na ito, tinukso ng ating Panginoon. Nabasa na po ba natin yung verse na ito? Ito po yung pagkatapos ng pag-bautismo ay Jesus Christ. Yan na po yun. No? Sunod-sunod na po yan. Pagkatapos niya, ay nangaral na po siya. Amen po. Next slide mo. Sabi rito, alam po ba natin kung ano yung mga bagay na sinasabi ng kaaway sa atin? Malimit mong tinutukso sa atin ay yung flesh. Ano pa po yung katawan natin? Yan. Sumunod po yung kaisipan natin. Yung naglalaro, malimit ang kaaway. Sumunod po yung puso natin. Sa tatlong ito, yung dalawang bagay ang pinaka kayang-kayang pasukin ng Diablo. Hindi po ba? Ano man ang mauna dyan, flesh and mind, ay kung mahina ka sigurado, bagsak yan. Diba? Ang katawan natin, kapag tayo may sakit, napakahirap gumalaw po, no? Napakahirap magtrabaho. So, parang si Hope, kung napansin niyo yung pagtukso sa kanya, tinira yung katawan niya, no? Ng Diablo. Pinitilutan ng Diyos, pero huwag lang siya papatayin. Ganun din yung isip natin, ito matindi. Pag yung isip natin, ang pinasok ng kaaway, pinaglaruan niya, buong katawan mo, kahit
kahit yung physical na malakas siya, nanghihina yan. Di ba po? Amen? Amen po. Naranasan ko po yan sa aking mga kasama sa trabaho. Nakakaramdam sila lalo na kapag wala ng pera. So, reality lang po. Yan po ang katotohanan. Pag wala tayong pera, malilit po, nilitira yung isipan natin. Babayaran mo ba yung mga utang mo? Hindi natin. Ganyan no? Nangyayari yung katawan natin, hindi natin alam kasi tayo lalapit, maghahanap tayo. So, ganyan po ang away sa buhay natin. Pero yung puso natin, lagi natin bantayan. Kapag ang ating puso, may Diyos. Amen. Bago man tayo sa pagkakilala sa Diyos, at matagal na tayo sa pagkakilala sa Diyos, yung puso natin, bantayan natin maigyan. Kasi bakit po? Yan yung magiging daan ng komunikasyon natin matatag para sa Panginoon. Amen po? Amen. So ito pong tatlong to, sabi nga, nung tinukso ang ating Panginoon, sabi nung nagugutom na ang ating Panginoon sa loob ng 40 araw na hindi siya kumain, tinukso po siya ng pagkain. Yung bato na gawin ng tinapay. Diba? Kaya po, ilang araw po ba kayo nagugutom? Siguro isang oras na ba? Nagagalit din sa atin. Gawa masakit ang isip, no? Tapos yung isip ng Panginoon, no? Sabi, kapag tumalon siya dun sa buntok, no? Sasabihin siya, padadala siya ng mga ngayon para portal siya, no? Layan. Tapos yung puso, dito mas sinusubok yung katatagan ng ating Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon, no? Ang Diyos lamang, ating Ama, ang ating dapat sabahin. Diba? Ganyan ang kaaway. Kapag narinig niya yung patotoo para sa tunay na Diyos ng buhay natin, maalis siya. Hindi po ba? Praise God. Next slide, right? Yan. Sabi dito, sino ba ang ating kaaway? Unang-una, syempre, pumapasok sa ating isipan, dapat kilala natin kung sino ang ating kaaway. Kapag tayo po ay may pagtatagumpay na bagay, sinasabi tayo sa mga sports. Alam natin kung sino yung kaaway natin. Alam natin yung kalaban natin. Di ba? Hindi naman pwedeng magbabasketball ako, kalaban ko tennis player. Hindi pwede yun. Hindi magtutugma. So, parehas yan. Ganun ang Diablo. Bumabalance siya sa atin. Lagi yan. Dapat kilala nyo ang Diablo. Sabi nga rito, look, but I say to you who listen, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Meron pa ba ito, Jai? Wala na, no? Yan yan, Jai? Okay. Amen. Sinasabi po ito para sa ating mga kasama, kaibigan. No, minsan kasi ang tao nagiging kaaway din natin, lalo na kung walang Diyos sa buhay niya. No? Naranasan po natin yan araw-araw sa buhay natin. Binabattle tayo ng kapwa natin, di po ba? Lalo na hindi siya mananampalataya. Minsan yung nakikipag-anuhan ka pa diskusyon dahil sa pananampalataya mo, binabattle. Pero praise God, hindi po natin dapat sila awayin. Amen? Lalo po natin silang mahalin. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Lalo po natin silang ipanalangin. Hindi po ba? Hindi tayo makikipag-debate sa kanila. Hindi po yun ang gawain ng isang mananampalataya, kundi mahalin, ipag-pray. Hindi naman po tayo makikipagpagalingan sa kanila. Ang mahalaga po sa atin ay maunawaan. So, ang kaaway po natin, sabi rito, but I say, who listen, love your enemies. Paano po yung si Satan? No? Totoo po ba yung palabas na I love Satan? Yung bago na, there's Satan. So, yan, hindi po yan katotohanan. Never pong nagkaroon ng love si Satan. Never po yan. No, kasi po, yun ang karakter niya. So, sa atin po, bilang mananampalataya sa ating mga kapwa, kung meron yung, kagaya ng nakaraan, maraming galit, no, na narinig natin dito. So, dapat ipagpatawad natin agad. At kapag ikaw ay nagpatawad, huwag mo nang balikan. Ituloy mo na, tuloy-tuloy. Ganun niya eh. Kaya nga love, sabi nga, love your enemies. Lagi po natin tandaan yan, mamahalin natin ang ating kaaway. Hindi papatayin natin ang ating kaaway. Ganun po rin sa, sa sobrang pagmamahal, pinapatay na yung asawa, kaibigan, dahil wapan Diyos. Kalimutan niya. Praise God. Next slide, guys. So, kilala na po natin ang ating kaaway. Pero mas isa pa po nakakaaway natin. Satan, kapwa, sino pa po? Hindi. Presently po, syempre, ang kaaway natin
natin malimit sarili natin. Alam niyo po yan? Sarili natin, minsan kaaway din natin eh. No, hindi natin, alam niyo, pinagpipray natin na gusto ng Lord sa buhay natin, pero yung sarili natin nananaig, nakikipag-battle. Kasi nga, nagiging kaaway din natin yung sarili natin eh. So kung wala kang faith na matatag at di ka nananalangin, di ka nagkipag-usap sa Diyos, so lagi mong nagiging kaaway yung sarili mo, tanda mo yan. Kasi minsan, lalo kapag nagmamadali ka, marami kang bagay na nalilimutan na hindi mo na nagagawa, hindi po ba? So, batayan din po natin ang ating mga sarili. Hindi lang po ang si Satan, hindi lang po ang ating mga kapwa, maging ang ating sarili ay nagiging kaaway din po natin. So, paano po tayo maging handa na mapagtagumpayan yung mga bagay na kailangan natin mapagtagumpayan? Kailangan syempre, meron tayong sandata, meron tayong armor, alam natin yun sa Biblia. So, dapat malaman din po natin ang sinasabi ng Diyos, ang armor of God. Amen po? Sabi po rito, meron tayong belt of truth. Ayan, sinturo ng katotohanan. Makikita niyo po yung sa Ephesians 6 verse 10 and 18. Shoes of peace. Ayan, meron po ba kayong kapayapaan? Always po dapat meron tayo na. Helmet of salvation. Kilala niyo na po ba ang kaligtasan sa buhay niyo? Alam niyo na po ba yan? Nakasuot na po ba sa inyo? Amen, siguro po, hindi aksidente na lahat tayo dito, isinutan na yan. Plano talaga ni Lord yan. Sabi ko, shield of faith. Handa na ba tayo? Nasanggain. Yung mga pagsubok sa buhay natin. No, dapat matatag na yung pananampalataya natin. Lagi ko sinasabi yan. Sword of spirit. Yan. Meron na po ba tayo nito? Lagi po tayo magbabasa ng Biblia. Ano po, para mas maunawaan natin yung sword of spirit na sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. Yung banal na espiritu, hindi po yan makokontrol ng tao. Never po yan makokontrol ng tao. Yung espiritu po ang makokontrol sa atin. Buksan lang po natin ang ating puso. So, ang breastplate of righteousness. So, ano po yan? Ito po yung kalasag sa ating katawan. Ano po? Kompleto po dapat yung ating armor sa ating paglaban sa mundong ito. Diba? Kaya nga po mga atleta sila, training lagi yan eh. Kita niyo naman, 2 gold din nakuha ng Philippines, so kaya yun na po bang gold din nakuha natin para sa Panginoon? Amen, di ba natin alam, no? Pero praise God, ang Diyos alam kung ilan ang gold natin. No? Kung ilan ang gold natin sa ating buhay. Ano ba yan? Yung mga mabubuti? Yung ba yun? Hindi po, no? Yung mga matatag na pananampalataya natin sa ating Panginoon, yung ginagawa natin para sa Panginoon, ibibigay ng Lord kung ano yung nararapat para sa atin. So, amen po. Alam na natin ang ating kaaway, meron na tayong gamit. So, ano naman po susunod? Praise God, right? So, sabi rito, ayan nga po, this is why, ayan ba, right? Ito yung huli, no? Pasa. Ephesians 6 verse 10 and 11, sabi ng Panginoon, finally, ayan, finally being strengthened by the Lord and by His vast strength, put on the full armor of God so that you can stand against the tactics of the devil. So marami pong tactic ang devil. Alam po natin yan. Pero kung alam na po natin sa buhay natin, kung ano yung armor of God, sino ang kaaway natin, so yung tactic ng kaaway, mababalansin natin, kaya natin manipulahin yun, mapagtagumpayan yung bagay na yun. Tandaan po natin, ang kaaway napakatalino niyan. Madali yung pagsusulan natin, madali yung isipan natin, tandaan natin, ang puso natin, hindi mababasa kanya yan. Ibibigay niyo ba? Hindi po, no? Para sa Panginoong Isus yan. Kasi ang Panginoong Isus nga, nung siya ay tinukso ng kaaway. Bilang tao yun, ha? Hindi 100% na Diyos pa ang Panginoon yan. So, tayo, bilang tao dito sa mundo na nakikilala na sa ating Panginoong Isus, mapapagtagumpayan na natin yung mga bagay na to. Sa tulong ng ating, analangin. Lagi tayong nananalangin. Sa aking pong conclusion, meron akong kwento. Gusto nyo nung ganang kwento. Okay. Amen, kwento. Kwento mo kayo. Praise God. Maglolo. Kwento Praise God. Sabi po rito, ito ay kwento sa 3 pastor. 3 mananampalataya na lang, para mas maganda. Nagpakita ang Diablo. Kaya nagpakita ang Diablo. Kumbaga nagkano siya, nagkanyo. Nagpakita ang Diablo sa 3 pastor.
At sinabi sa kanila, kung bibigyan ko kayo ng kapangyarihang baguhin ang isang bagay sa nakaraan, ano ang babaguhin niyo? Amen. Maliliti tanong sa atin ng kaawayan. Ganyan tayo. O, sabi ng isa, ang una sa kanila, na may matinding pagkapastor, ay sumagot, nais kong pigilan ka sa pag-akay kina Adan at Eva sa kasalanan upang sa sangkatauhan ay hindi mahiwalay sa Diyos. Tama po yan? Please God. Sabi naman ng pangalawa, isang taong puno ng awa ay nagsabi sa kanya, pipigilan kita mula sa pagkaligaw sa Diyos, paghatol sa iyo magpakailanman. Yun ang sabi ng ikalawa. Ito naman yung sinabi ng ikatlo. Napakasimple naman sinabi niya. Sa halip, yumuko siya. Nanalangin, sabi ng ikatlo. Panginoon, iligtas mo ako sa tukso. Kung ano man ang mangyayari sa ngayon at bukas. Alam niyo nangyari din sa Diablo. Umaripas nito. Nasaktan. Talagang halos mag-isa eh. Nagtatatakbo sa ano. So nagulat yung dalawa. Yung dalawang una at ikalawang ama na napalataya na nagtanong, anong ginawa mo? Bakit? Nagkaganin yun. Sabi niya rito, ang interes ni Satanas ay hindi upang katunayan. Hintayin natin yan. Ang ating kabutihan. Ngunit upang litagin tayo sa nakaraan, upang mapabayaan natin ang kasalukuyan at tanging pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos, kanyang biyaya. At maaari tayo makipagtulungan sa Kanya upang matupad ang Kanyang kalooban. So, lagi lang tayo ilalapit natin yung ating sarili sa Panginoon. Hindi po ba? Kapag tayo tinutukso ng kaaway, huwag na natin siyang entertain. Alam mo yan? Lalo lang tayong maliligaw. Ganun ang kaaway kapag in-entertain tayo. In-entertain pa natin. Di ba? Ang mahalaga ay ipanalangin natin na mawala. Umalis ang tukso na yan sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ganun ang pagtatagumpay ng isang mananampalataya. Di mo ba? Kaya alam na natin kung pag tayo tinukso, ipanalangin lang natin na umalis ang tukso yan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen po? At mapapagtagumpay na natin yung mga bagay na yan. Amen po? Amen. Praise God. Lord, salamat po sa araw na ito, sa iyong salita. Lord, kung ipapagtagumpayan namin ang bawat laban sa mundo ito, sino man ang aming kaaway, isuot mo sa amin, Panginoon, ang baluting nais mo para sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy pang mapagtagumpayan yung mga pagsubok sa aming buhay. Lord, salamat din dahil may mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Hindi lamang pagpapala ang aming nais pagpasalamat sa iyo. Dahil sa mga pagsubok na ito, ay patuloy kami nagiging matatag. Lord, sa araw na ito, ay patuloy na aming salita lamang. Lord, ang patuloy na magliwanag sa bawat isa. Kung paano ka sinubok, ganun din kami sinusubok sa mundong ito, Panginoon. Mapatatag kami, Panginoon, ng iyong salita at patuloy na lukuban kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu na patuloy na kumilos sa buhay namin. Hallelujah, Lord, tinataas ka namin at pinupuri sa araw-araw, Panginoon. Hallelujah, sa ngalan ng Ama at ng Anak, sa banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah, Lord. Amen.